Mga kwento ni Felmo. Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Manding ng Leyte. Ang kwentong ibabahagi ko sa channel mo ay nangyari dekada 80. Dito lang din, sa lalawigan ng Leyte. Tandang-tanda ko pang nasa edad 16 pa lamang ako na mga panahong nangyari ang kwentong ito. Simple lamang ang buhay namin noon. Hindi ko din masasabing isang kahig isang tuka dahil kahit papano ay hindi nawawalan ng trabaho ang aking ama. Panggagapas at pagbubukid ang pinagkakaabalahan niyang hanapbuhay. Samantalang ang aking ina naman ay isang simpleng may bahay lang. Dalawa lamang kaming magkapatid at babae pang bunsong kapatid ko. Isang beses noon, maaga akong ginising ni Tatay Damian. Dahil sasamahan ko daw siyang umakyat ng bundok para mas mapabilis ang gawain niya at may lakad umano siya sa sumunod na araw. Pupungas-pungas pa akong bumangon noon at nagasikaso na rin kagad. Matapos kong magagahan ay umakyat na nga kami ng bundok. Makaraan ng ilang minutong paglalakad papunta ay nakasalubong namin ni Tatay Damian ng bagong saltang matanda. Natawagin na lamang natin sa pangalang Mang Matias. Hindi naman sa nanguhusga, Sir Seth, pero unang tingin ko malamang sa matandang ito ay hindi na magandang aura niya. Mabigat ang pakiramdam ko at para bang may kakaiba sa kanya. O sabihin na natin sa madaling salitang may tinatago siyang kademonyohan sa katawan. Noong tumapat na ako sa matanda, uminit ng bahagya ang suot kong medalyong kwintas na ibinigay pa sa akin ng manggagamot na si Kapidring. Palagi kasi ako nagkakasakit noon at mababa ang dungan ayon na rin sa manggagamot kung kaya't binigyan niya ako ng kwintas bilang proteksyon sa mga masasamang banta. Kinapa ko ang suot na kwintas at tinawakan. Pero gayon na lamang ang gulat ko nang bigla akong hawakan ni Mang Matias sa braso. Pero mabilis niya ring inalis ang kamay na para bang napaso ito. Sa mahinang boses ay napamura siya at pinanlakihan pa ako ng mga mata. Tuloy ay hindi ko maiwasang kabahan. Nang sulyapan ko naman ang kamay niyang humawak sa braso ko ay namumula yon na para talagang napaso. Hindi naman napansin ni Tatay ang nangyari dahil nauna na itong maglakad ng bahagya at seryosong naglalakad. Nang tingnan ko ulit si Mang Matias ay seryoso na itong nakatitig sa medalyong suot ko. Bakit po, Mang Matias? May kailangan po ba kayo? Wala. Tugon nito at agad nang nagpatuloy sa paglalakad. Nagtatakang sinundan ko na lamang ng tingin ng matanda. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit bigla niya lamang niya akong hinawakan sa braso. Tapos sasabihin niya lang na wala sabay alis nun. May sapak yata sa utak yung matandang yun. Sabi ko pa. Manding, bakit bang bagal mong maglakad? Bilisan mo na dyan, malayo pang pupuntahan natin. Rinig kong tawag ni Tatay Damian at saglit na nilingon ako. Binilisan ko na ngang maglakad at tahimik nang sumunod kay Tatay. Nung nasa kalagitnaan na kami ng paglalakad ay tinanong ko ito kung kilala niya ba ang bagong saltang matanda sa baryo namin. Oo naman, kilala ko. Bakit matanong? Wala naman po. Naitanong ko lang. Ano kasi kanina nakita ko si Mang Matias. Hindi yata maganda yung araw niya nakasimangot. Tugon ko na lamang at hindi na sinabi pa sa aking ama ang tungkol sa ginawa niya. Agarang napatingin ako kay Tatay Damian nang sabihin niya sa akin. Iwasan ko ang matandang yon dahil hindi daw maganda ang nasagap niyang balita tungkol dito. Kuryosidad na tinanong ko siya kung anong balita ba ang nasagap niya tungkol dun sa matanda. Wag nang maraming tanong pa. Sundan mo na lang ang sinasabi ko para hindi ka mapahamak. Tsaka baka mamaya nakikinig yan. Pagdating namin sa bukid ay naging abala na kaming dalawa ni Tatay. Kung kaya't hindi ko na namalayan ang oras nun. Inabot kami ng dilim sa daan pa uwi. Anak ng toko bakit hindi ko man lang napansing madilim na? Tuloy ay inabot tayo ng dilim sa daan pa uwi. Napapalatak pang wika ng aking haba
habang nagmamadali ng maglakad pababa ng bundok. Tahimik lamang akong nakasunod sa aking ama at hindi na tumugon sa mga sinasabi niya. Pagod na rin kasi ako sa maghapong trabaho na yon. Mag-aalas 7 ng gabi nang makarating kami sa bungad ng baryo. Nung papasok na kami, nakita ko ulit si Mang Matias at sa pagkakataong yon ay papasalubong ito sa amin at masamang nakatitig. Nang makalapit ng matanda ay narinig kong may binabanggit siyang mga katagang hindi ko maintindihan. Bumubulong-bulong na hindi ko mawari kung ano ang mga pinagsasasabi niya. Dahil doon ay hindi ko napigilan ang sariling huminto saglit, tumingin sa kanya. Saktong pagtingin ko sa matanda, nahuli kong nakangisi siyang nakakakilabot. Dahilan para gapangan ako ng kilabot sa katawan. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko ng mga sandaling yon. Parang may binabalak na masama sa akin ng matandang ito. Pero nagulat naman ako nang bigla akong hawakan ni tatay at tiningnan niya ang matanda. May sais ka. Bagong salta ka lang dito sa lugar namin ha. Ilagay mo ang sarili mo kung saan ka nararapat. Hindi umimik si Mang Matias. Tinalikuran niya lang si tatay at nagmadali na maglakad nun. Sa pagpapatuloy ng paglalakad ay nagwika ang aking amang wag nang pansinin ng matanda. At hayaan na lamang ito kung titigan ako ng hindi maganda. Kaya nang sabi sa'yo ng manggagamot, hanggang suot mo yung kwintas na yun ay walang sino mang masamang elemento o nilalang ang makapanakit sa'yo. Kaya wag na wag mong aalisin sa katawan mong kwintas na yun ha. Tatanungin ko pa sana siya kung ano ang ibig niyang sabihin pero kaagad niya nang itinaas ang kamay. Ang ibig sabihin lamang noon ay manahimik ako at wag na magtanong pa. Yun nga ang ginawa ko hanggang sa makarating kami sa bahay. Pagdating namin sa bahay ay ibinalita ni nanay kay tatay na may namatay na naman umanong alagang hayop ang kapitbahay namin. Nalaman na lamang yun noong katanghaliang tapat na dahil nag-uumpisa na raw na mga amoy ang bangkay ng hayop. Narinig ko pang nagtanong si nanay kung ano na naman ang nangyari sa bahay namin. Bakit sunod-sunod na naman ang mga patayang naganap sa mga alagang hayop na mga kababaryo? Palagay ko ay may nilalang na naman ang nananalasa dito sa lugar natin. Ilang taon na bang lumipas nang huling may aswang na tumuntong dito sa lugar? Hayaan mo na, mag-iingat na lang tayo palagi at dapat bago magdilim ay sarado ng lahat ng bintana at pintuan para walang masamang nilalang ang makapasok dito. Diretsyong tumingin si nanay sa aking ama at nagtanong kung hindi pa raw nagtataka si tatay sa matandang si Matias. May mga nababalitaan daw kasi si nanay tungkol sa matandang yon. Sasabihin na sana ni nanay kung ano ang mga nababalitaan niya pero maagap na nagsalita si tatay at pinayuhan ng aking inang wag nang pansinin kung ano man ang mga nasagap na usap-usapan sa labas ng bahay. Mas mainam na yon nang sa ganoon ay mailayo kami sa kapahamakan. Hindi na nga ipinagpatuloy ni nanay ang dapat sanay sabihin nang sinabihan siya ni tatay na wag nang pag-usapan. Iniba na lamang niya ang usapan nila. Matapos kong kumain ay dumiretso na ako ng kwarto na tulog na. Hindi ko na pinakinggan pa ang pinag-uusapan nila at nagpahinga na ako. Isang araw noon, nakalimutan kong isuot ang medalyong binigay sa akin ni Kapidring. Minadali kasi akong utusan ni nanay na bumili sa tindahan. Sa kakamadali ko, hindi ko ito nasuot. Sa kakamadali ko rin maglakad ay hindi ko namalayang makakasalubong ko pala si Mang Matias. Kaya naman saktong paglapit niya sa akin ay hindi sinasadyang nasagi ko ang matanda. Kagad naman akong humingi ng tawad at tinulungan itong makatayo. Medyo napalakas kasi ang pagkakasagi ko sa kanya, dahilan para bumagsak ito sa lupa. Pasensya na po, Mang Matias. Hindi ko po sinasadya. Nung akmang tutulungan ko na sana ito ay nagulat na lamang ako nang bigla niyang tapikin ang kamay ko at galit na nakatitig ng masama habang dahang-dahang tumatayo. Sa susunod tumingin-tingin ka sa dinadaanan mo ha, para hindi ka nakakasagi. Bahagya akong napaatras sa ginawa niyang pagbulyaw. Medyo nagpantig ang tenga ko matapos yung gawin ng matanda. Napagtaasan ko na rin ang boses ito. Teka lang ho,
Bakit galit na galit kayo? Humingi naman ako ng tawad ah. Hindi ko po sinasadyang masagi kayo. Abat napakabastos mong bata ka. Ikaw na nga itong may kasalanan. Ang lakas ng loob mo pang magrason. Hindi naman po sa ganoon. Ang aking lang, wag naman sana kayong bigla-biglang magagalit dyan. Humingi naman po kagad ako ng tawad eh. Hindi ko po sinasadya talaga. Pero mas lalong nagalit lamang ang matanda at kung ano-anong salita ang mga pinagsasasabi niya. Dagdag niya pang saad. Maghinay-hinay umano ako sa mga sinasabi ko at baka hindi ko magustuhan ang gagawin niya. Kahit na nagulat at napapaisip ako sa mga sinasabi ng matanda, ay pinili ko na lamang ang humingi ng paumanhin nun at sinabihan sa mahinahong boses na hindi ko naman talaga sinasadyang masagi siya. Kung tutuusin ay hindi ko naman kasalanan ang nangyari. Hindi umimik ang matanda. Tinitigan lamang ako nito ng masama na para bang sasapakin ako anumang sandali. Para wala na magiging gulo pa ay iniwan ko na lamang ito at nagpatuloy na ako sa paglalakad. Pero noong medyo makalayo na ako at nilingon ko ng isang beses ang matanda, nakita kong bumubuka-buka ang bibig niya. Muli ay naalala ko na naman ang ginawa niya noong pauwi kami ni tatay galing sa bundok. Ipinagsawalang bahala ko na lamang ang ginawa ng matanda noon. Inisip ko may sapak lang ito sa utak kaya ganun ang ginagawa. Pero pag uwi ko, nag-umpisa ng sumama ang pakiramdam ko. Pero ayun, binaliwala ko lang amang yun sa pag-aakalang wala lang. Pero habang tumatakbo ang oras ay ibang-iba na talagang nararamdaman ko, Sir Seth. Pakiwari ko ay parang nilukuban ng sandamakmak na maligno ang buong katawan ko. Sobrang sakit ng kalamnan ko. Nung sumapit ang hapon ay hindi ko na talaga kinaya pa ang samang nararamdaman. Napagpasyan ko magpahinga na muna sa kwarto kahit ilang minuto lang. Pero sa katagalan ng pamamahinga ko ay hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako noon. Nagising na lamang ako nang may marahang tumapik sa balikat ko at tinawag ang pangalan ko. Mabigat ang ulong idinilat ko ang mga mata. Tiningnan kung sino ang gumising sa akin noon. Nakita ko si nanay. Nag-aalala itong nagtanong kung ayos lamang ba umano ako. Pagdilat ko kasi ng mga mata ay napahawak ako sa sentido at bagahagyang hinilot yon. Anong nangyari sa'yo, Manding? Masama ba pakiramdam mo? Kanina lang ay ayos ka naman nung inutusan ko ah. Para hindi na mag-alala pa ang aking ina ay sinabi ko sa kanyang ayos lamang ako. Na medyo hindi lang siguro talaga magandang pwesto ng pagkakahiga ko. Kaya't medyo sumakit ang ulo ko noon. Ganun ba? Oy, bangon na dyan at maya-maya lang ay kakain na tayo. Aniya, at nauna nang lumabas ng silid noon. Dahan-dahan akong bumangon at lumabas na rin ng silid para tulungan ito sa pag-aasikaso. Nang gabing yun ay wala akong ganang kumain. Ewan ko kung bakit. Gutom naman ako pero sa tuwing nalalasahan ko ang pagkain niluto ng aking ina, hindi ako nasasarapan. Napakapakla. Parang may kakaiba sa niluluto niya. Hindi ko lang matukoy kung ano. Kaya't nawawalan tuloy ako ng ganang kumain. Nang mapansin ni nanay na hindi ko gaanong ginagalaw ang pagkain, tinanong niya ako kung bakit hindi pa ako kumakain. Kung anong problema at bakit parang wala akong ganang kumain nun. Sinabi ko naman sa kanyang masakit ang ulo ko. Gusto kong magpahinga na muna sa kwarto. Tumungo ang aking ama't nagwikang umalis na daw ako sa pagkainan para makapagpahinga na. Tiran ka na lang ng pagkain dito sa mesa para mamaya kapag bumuti-buti ng pakiramdam mo at nagutom ka na kumain ka na lamang dito ha. Sa paglipas ng mga oras at lumalalim na ang gabi noon, hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Habang nakahiga ako ay panakanakang nakakarinig ako ng mga mahihinang bulungan at para bang nababanggit ang pangalan ko. Nung unay akala ko ang mga magulang ko lang ang nag-uusap sa sala at nasali ang pangalan ko kaya naman sandali akong lumabas ng silid para alamin kung ano ang pinag-uusapan nila at bakit nabanggit ang pangalan ko noon. Pero paglabas ko ng silid ay napakatahimik na ng buong paligid. Walang katao-tao sa sala ng bahay.
Palagay ko nga ay mahimbing nang natutulog ang mga magulang at kapatid ko. Kaya't kaninong boses ang naririnig kong bumubulong-bulong kanina noon. Malinaw ko ding naririnig ang pangalan kong ilang beses na binanggit. Babalik na sana ako sa loob ng kwarto nang sa muli na naman akong nakarinig ng boses at parang nanggagaling yon sa matandang lalaki. Pero nang mga sandaling yon ay malinaw ko nang naririnig na tinatawag nito ang pangalan ko at parang inuutusan akong lumabas ng bahay noon. Sa palagay ko na mga oras na yon ay nasa mga bandang 11:11 mahigit na ng hating gabi. Kaya naman nagtataka talaga ako kung sino ang tumatawag sa akin ng ganong oras. Dala ng inis na nararamdaman ko, kahit na sobrang sama na talaga ng pakiramdam ko, nagmadaling binuksan ko ng pintuan para alamin kung sino ang tumatawag noon. Pero ganoon na lamang ang takot na nang naramdaman ko. Nang sa pagbukas ko ng pintuan, ay may nakita akong isang nakakapangilabot na nilalang sa bakuran ng bahay yon. Nagbabaga ang mga mata niya habang nakatuwad at hindi ko maipaliwanag kung anong klaseng nilalang ang nakita ko noon. Basta't ang masasabi ko lang ay halos takasan na ako ng kaluluwa habang pinagmamasdan nito. Grabing kilabot at takot ang nararamdaman ko. Kaya naman noong makabawi ako at pumalik sa sariling ulirat, mabilis pa sa 4:00 na isara ko ang pintuan noon at patakbong bumalik sa silid. Pagpasok ko ay nagmadali na akong nagtalukbong ng kumot. Habang nakatalukbong, ay rinig na rinig ko pa rin ang boses ng nilalang. Paulit-ulit nitong tinatawag ang pangalan ko. Kinikilabutan ako at sobrang lakas na ng kabog ng dibdib ko sa isiping baka magpumilit yung makapasok sa loob ng kwarto. Kung hindi nyo kasi na itatanong mga kagiliw, nararamdaman at naririnig ko na mga yabag ng paa nitong nagpabalik-balik palapit sa bintahan ng silid ko. Maya't mayari ng pagkutkot ng mahabang kuko sa dingding ng silid na yon, na para bang pusa yung nagpapatulis ng kuko. May mga mahihinang pag-angil din kaya't halos lukuban na ako ng kilabot sa buong katawan. Panay na rin ang pagdarasal ko na sana'y umalis na ito at lubayan ako. Sa magdamag ngang yon ay hindi ako masyadong nakatulog. Sa paglipas ng mga araw ay paulit-ulit na mga gabing may tumatawag sa akin. Nung una ay hindi ko pinansin ang mga nangyayari. Gawa ng naging kampante lamang ako dahil hindi naman makakapasok sa loob ng bahay namin ang nilalang na nagpabalik-balik sa bakuran ng bahay. Pero hindi kalaunan ay may napapansin na akong kakaiba sa sarili. Nagkataon pang nang mangyari ang mga bagay na kakaibang napapansin ko sa sarili ko ay wala ang aking ama. Dahil may tinatrabaho ito sa karatig baryot dahil nga sa hindi maganda ang pakiramdam ko. Kung kaya't hindi niya ako sinama pa. Magpahinga na lamang daw muna ako para hindi lumala ang samang nararamdaman ko. Ilang araw din siyang namamalagi sa karatig baryo. Gawa ng may kalayuan yun ng bahagya kung kaya't hindi siya pwedeng mag-uwian. Kakain daw kasi ng mahigit 1 oras kung mag-uwian pa siya. Isang tanghali, tinanong ako ni nanay kung nagugutom na daw ba ako. Tumingin ako sa kanya at marahang tumango. Sinabi niyang sandali na lamang at matatapos na rin siya magluto nun. Sige lang po nay, hindi pa naman ako gaanong gutom. Nang matapos nito magluto ay naghanda na nga siya ng pagkain sa pagkainan. Nangangayayat ka naman ding. Kumain ka ng kumain para bumalik yung dati mong katawan. Ilang araw lang masama ang pakiramdam mo pero grabe yung ipinayat mo ah. Wika pa ng aking ina habang hinakainan niya ako ng pagkain sa plato. Sumabat naman ang kapatid kong bunso at nagsabing, papanong hindi umano ako papayat? Halos hindi na ako kumakain at kung kakain man ay titikim lamang ng ilang kutsarang pagkain nun. Tapos aayaw na. Wala akong ganang tumugon sa mga sinasabi nila. Pakiramdam ko ng mga panahon na yon ay hinang-hina ako at para bang may kung sino ang humihigop sa lakas ko. Mas gusto ko pang matulog lang ng matulog sa araw. Ayokong nakakakita ng liwanag o nasisinagan man lang. Nasisilaw kasi ang mga mata ko't humahapdi yun na akala mo'y naghiwa ako ng napakaraming sibuyas.
Tapos ay tumalsik ang katas ng sibuyas sa mata ko. Ganun kaapdi tuwing tumitingin ako sa liwanag ng araw. Kinagabihan habang nakahiga ako at nagpapaantok, muli na naman akong nakarinig ng boses at nanggagaling na naman yon sa matanda. Pero nang gabing yon ay malinaw na sa pandinig kong kung kaninong boses ang palagi kong naririnig noon. Si Mang Matias. Hindi ako pwedeng magkamali. Habang paulit-ulit na tinatawag ng matanda ang pangalan ko, ay parang may kung anong itim na mahika itong ginagamit. Namamalayan ko na lamang ang sariling nasa bakuran na ako ng bahay ni Mang Puloy, kasama ang matandang si Mang Matias noon. Muli ay nilukuban na naman ako ng takot sa katawan matapos makita ang kakaibang wangis ng matanda. Nagbabaga ang mga mata at napapalibutan ng mga maliliit na balahibong parang balahibo ng pusa ang buong katawan ng mukha nito. Doon ko napagtanto, hindi kaya aswang ang matanda. Hindi kaya si Mang Matias ang aswang na sinasabi ni nanay nung nakaraan. Manood ka sa gagawin ko. Dahil sa susunod na mga gabi ay gagawin mo ang ginagawa ko ngayon. Nakangising wika ng matanda. Nanigas ang buong katawan ko at hindi ako makapagsalita noon habang tinitingnan ang bawat galaw ng matanda. Maya-maya pa ay marahang umupo sa lupa si Mang Matias na parang pusa at walang kahirap-hirap na hinuli ang asong nasa gilid ng bahay at nilapan ng walang pagdadalawang isip. Matapos nitong lapain ng aso, lumapit ito sa akin ng napakabilis at pilit na inaabot ang bangkay ng hayop. Sa nakakatakot na boses ay sinabihan niya akong kainin ko daw ang laman loob noon. Nang sa ganoon ay maibsan ang gutom na nararamdaman ko. Oras na matikman ko manong pagkaing inihandog niya. Paniguradong hanapin ko yon. Sunod-sunod akong napalunok habang napapatitig sa bangkay ng hayop. Kahit anong pilit na sabihin ng isipan kong huwag tikman ang bangkay ng hayop na nanlilimahid sa dugot wakwak ng tiyan, ay hindi ko mapigilan ang sariling parang may kung sino ang tumulak sa aking tikman ang iniaalok ng matandang yon. Sige na, kainin mo na to at sigurado akong masisihan ka't maiibsan na ang gutom na nararamdaman mo. Sunod-sunod na napalunok ako at hindi ko na talaga kayang pigilan ang katakamang nararamdaman. Kumukulo na din ang sikmura ko at tila ba naguhudyat yung kainin ko ng laman loob na iniabot ng matanda. Nung dahan-dahan ko nang hinahawakan ng bangkay ng hayop, bigla na lamang akong nakarinig ng malakas na sigaw mula sa hindi kalayuan. Nang lingunin ko kung sino ang sumigaw at tinawag ang pangalan ko, nakita ko si nanay at kasama niya si Kapidring. Nagmamadaling maglakad ang mga ito at patuloy pa rin sa pagsasalita ang manggagamot. Iho di puga kang aswang! Nawala lang ako ng ilang linggo dito sa baryo. Binalak mo lang biktimahin yung mga kababaryo ko. Abay malas mo lang dahil yung batang gusto mo yung gawin ay may marka ng isang manggagamot. Ako mismo ang may gawa. Kaya nalaman ko kaagad na nasa peligro yung batang yan. Walang hiya kang demonyo ka! Galit na sigaw ni Kapidring at mabilis na ilabas ang buntot ng pagi. Bigla akong nakaramdam ng takot matapos kong makita ang buntot ng pagi at para bang may nag-uutos sa aking tumakbo. Dahil sa oras na matamaan ako noon, paniguradong katapusan ko na. Pero bago pa man ako makatakbo ay mabilis na akong nahawakan ni nanay. Pilit na pinapakalma. Samantalang si Kapidring naman ay sunod-sunod na pinaghahambalos ang aswang. Mabilis na nabitiwan ng aswang ang bangkay ng hayop at walang pag-aalinlangang sinunggaban si Kapidring. Mabilis namang kumilos sa manggagamot at nakipagsabayan na ito sa bilis ng kilos at liksi ng nilalang na yon. Kitang-kita ko sa bawat paglapat ng buntot ng pagi sa balat ng aswang ay umaatungal ito at napapaliyad. Dahil sa ginawang pag-atungal ng nilalang, nakita kong bumukas ang pintuan ng bahay at sumigaw ang kapitbahay namin si Mang Puloy. May aswang! May mga kapitbahay may aswang! Tutulong! Sigaw ni Mang Puloy at nagmadali nang lumabas ng bahay bitbit ang itak.
Dali-dali na akong hinatak ni nanay at nagmadali nang inilayo na sa bakuran ng bahay ni Mang Puloy noon. Bago pa man ako nito mapansin. Akmang babalik pa sana ako gawa nang nakita ko si Kapidring na dinumog ng aswang, pero mariin akong pinigilan ni nanay at sinabihang ayaan ko na umano ang manggagamot. Dahil kayang-kaya na nitong kasagupain ng nilalang. Isa pa'y palabas na ng bahay si Mang Puloy at nakahingi na ng tulong kung kaya't wala nang mangyari ditong hindi maganda. Magsasalita pa sana ako pero nagulat na lamang ako nang may kung sinong biglang pumukpok sa bato ko. Ang huling natatandaan ko na lang bago ako mawala ng malay nung makita kong patakbo nang lumapit si Kapidring para tulungan si nanay noon. Nang magising ako, nakaramdam ako ng pagkasuka. Nakatali din ang katawan ko sa upuan at halos hindi na ako makagalaw. May mga nalalanghap din akong insenso at iba't ibang mga halamang dahon mula sa usok noon. Nakakasulasok yun sa ilong at halos hindi ko na maintindihan pa ang sarili ko at parang anumang sandali ay sasabog ng ulo ko. Maging ang sikmura ko ay parang may kung anong insekto sa loob na nagkukumahog makalabas. Ramdam na ramdam ko na rin ang hapdi ng katawan ko na para bang binugbog ako ng sandamakmak noon. Maya-maya pa ay hindi ko na talaga kayang pigilan ang sarili. Kaya naman walang tigil na akong nagsuka. Makaraan ng ilang segundo, matapos kong magsuka ay may nailabas akong durog-durog at mabalahibong hayop na parang sisiw na bagong pisa pa lamang. Yan ang ginamit ng aswang na yun para yang gawin ka. Mabuti na lang talaga at naabutan pa kita. Kaya hindi ka nakatikim ng hilaw na karne. Kung hindi, nako, mahihirapan akong gamutin ka. Ang malala pa, baka hindi ka na gumaling. Dagdag pang wika ng manggagamot. Kaya pala noong naroroon siya sa bahay ng ginagamot niya ay hindi siya mapalagay. Araw-araw siyang kinakabahan at ako ang pumapasok sa panaginip niya tuwing nakakatulog siya. Ramdam niyang may kakaibang nangyayari sa akin dahil na rin sa markang ginawa niya nung huli niya akong ginamot. Saktong pag-uwi niya ay dumating si nanay sa bahay nila at humingi ng tulog noon. Nalaman ko ring nakaraan pa pala nagpabalik-balik si nanay sa bahay ni Kapidring at nagbabaka sakaling dumating na ito. Gawa ng ramdam na pala ng aking ina ang kakaibang nangyayari sa akin. Kinutuban na rin ito ng hindi maganda. Pagpunta nga ni Kapidring sa bahay namin ay may ibang presensya na siyang nararamdaman. May marka din siyang nakita sa labas ng bakuran. Para mahanap niya ako ay sinundan niya ang presensyang nararamdaman niya hanggang sa dinala sila ni nanay sa bahay ni Mang Puloy. Noon ngang makita ng manggagamot ang ginawang pangungumbinsi ng aswang na kainin ko ang bangkay ng hayop na inaalok nito, ay hindi na napigilan pa ng manggagamot ang galit na nararamdaman nun. Kaya kahit na may kalayuan pa ito ay sumigaw na si Kapidring para makuha niya ang atensyon ko. Dahil anumang sandali ay tatanggapin ko na ang iniaalok ng nilalang. Ang plano ng aswang, gawin akong katulad niya. Sa oras raw kasi na makakain ako ng bangkay ng hayop o kahit makatikim man lamang ako ng dugo ay mahihirapan na si Kapidring na gamutin ako. Tuluyan ng mabubuhay ang nilalang na binao ng aswang sa sikmura ko sa pamamagitan ng pagpapalipad hangin at pag-uusal ng mga orasyon sa kaliwa. Bakit kasi hinuhubad mo ang medalyong binigay ko sa iyo? Alam mo namang lapitin ka ng mga masasamang nilalang. Mababa ang dungan mo. Napakabango sa pang-amoy ng mga aswang at wala kang pinagkaiba sa mga taong may sakit pagdating sa pananaw ng mga aswang. Ang akala niya yata ng aswang na yun magtatagumpay din siya sa binabalak niya ano? Kapidring, talaga po bang magaling na ako? Tumango ito at pabiro pang nagwikang wala ba daw akong tiwala sa kanya. Nakakasama umano ng loob dahil sa lahat ng mga kaidaran kong ginamot niya. Ako lang ang nilagyan niya ng marka. Nang sa ganun ay alam niyang kaagad kung may masamang nangyari sa akin. Hindi naman po sa ganun. Natakot lang po talaga kasi ako sa pwedeng mangyari uli. Ang akala ko po, simpleng sakit lang naramdaman ko Yun pala, kamuntikan na pala ako maging aswang nang hindi ko man lang namamalayan. Ano ka ba? Binibiro lang naman kita sa sinabi ko kanina. Huwag kang mag-alala at ipanatag mong sarili mo dahil ayos na ang lahat.
ligtas ka na sa pangyayanggaw ng aswang at mas lalong ligtas ka na sa kamay ng aswang na si Matias. Pinayuhan niya akong huwag ko na uling iaalis sa katawan ko ang medalyong binigay niya. At palagi ko umanong pakatandaang yun lamang ang siyang makakapagligtas ng buhay ko sa oras na may magtatangkang lumapit sa aking masamang nilalang. Nangako ako sa manggagamot na hindi ko na ulit kakalimutan ang bilin niya. Tinanong ko naman siya kung ano ang nangyari doon sa aswang. Ayon sa kanya, pinatay niya umano. Hindi na niya pinagbigyan pa ito. Gawa ng uulit at uulit lamang ito sa ginagawang pangyayanggaw kapag pinagbibigyan pa. Baka sa susunod ay hindi na mapipigilan pat dumami na ang taong nabibiktima nito. Mahirap na umano. Aniya, simula sa araw na yon, bawat bagong saltang maninirahan sa lugar namin ay dapat kilatisin muna. Nang sa ganoon ay mailayo sa kapahamakan ng mga kababaryo. Kahit kaanak pa yon ng mga taong naninirahan sa baryo, dapat ay kilatising maigi. Habang tinatapos na manggagamot ang mga ginagawa niyang panggagamot, ay muli niya akong binili ng tungkol sa kwintas na medalyon. Magtanda na daw ako, dahil papaano na lamang kung mawala siya o kaya naman ay may gagamutin siya sa malayo at mangyari ulit sa akin ang nangyaring pangyayanggaw ni Mang Matias. Sino na lamang umano magtatanggol sa akin at gagamot? Palagi ko daw itatak sa isipang nasa paligid lamang ang peligro't nag-aabang kung kailan makakuha ng tamang pagkakataong mambiktima. Simula nga nung maranasan ko ang kamuntikan ng maging aswang, hindi ko na hinuhubad pa ang binigay ng manggagamot. Kahit saan ako magpunta ay suot-suot ko yon. Bawat mga dayo bagong salta din sa lugar namin ay kinikilatis na rin ng mga kababaryo at maraming bagay ang tinatanong. Di bali na umanong masabihang osesero sa kakatanong basta ligtas sa mga kababaryo. Sa kabutihang palad, Sir Seth, yun ang una't huling karanasan ko sa isang aswang.